Makapal ang hamog at tagos hanggang buto ang lamig. 3:00 ng hapon pero tila sinakop na ng dilim ang paligid ng Baguio Botanical Garden. Dito magsisimula ang aming paglalakbay. Kaming magkakaibigan, si Liza na skeptical ngunit may matalas na pangunawa. Si Daniel ang historya ng grupo at si Carla ang paranormal enthusiast na halos hindi na mapakali sa sobrang kaba at tuwa. Ay nagtipon upang saksihan ang isa sa pinakasinumpa umanong lugar sa City of Pines, ang Japanese Tunnels. Ang mga lagusan na ito na matagal nang iniuugnay sa mga kwento ng Yamashita Treasure ay mas kilala sa trahedya nito and sinasabing ginamit ito ng Imperial Japanese Army bilang imbakan ng armas, headquarters at nakalulungkot bilang lugar ng pagpatay at pagpapahirap sa mga sundalong Pilipino at maging sa mga sibilyan noong World War II. Pinaniniwalaang ang daan-daang kaluluwa na namatay sa loob ay nananatiling nakakulong sa madidilim at malamig na pader ng bato. Handa na ba kayong makita ang katotohanan sa likod ng mga multo? Tanong ni Carla, hawak ang kanyang EMF meter na ginagamit sa paghahanap ng electromagnetic field na iniiwan ng mga spirit. Napailing si Liza. Tigilan mo yan, Carla. Nandito tayo para magdokumento ng kasaysayan, hindi para sa ghost hunting. Malamig lang dito, kaya ka kinikilabutan. Pero nang makalapit sila sa bukana ng tunnel, isang bibig na bato na nababalutan ng luntian at may nakasabit na luma at kalawangin na karatula. Napipi si Liza. Hindi dahil sa lamig. May biglang nagbago sa temperatura ng hangin. Parang pumasok sila sa isang freezer na may kasamang matinding bigat. Ramdam niya ang sakit, ang takot at ang matinding pagkadismaya. Para siyang pinipiga sa dibdib at bumabalik ang lahat ng pananaw niya. Hindi ito simpleng lugar, may naninirahan dito. Huminga ng malalim si Daniel at inilabas ang kanyang heavy-duty flashlight. Tandaan niyo ang napag-usapan, huwag tayong aalis sa landas. May mga selyadong bahagi rito na baka mag-collapse, tiyakin nating ligtas tayo. Unang pumasok si Daniel, sumunod si Carla na may hawak na kamera. At sa huli ay si Liza. Pagpasok nila, ang maliit na sinag ng liwanag na nanggagaling sa labas ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Ang tanging naririnig na lang ay ang malakas na tibok ng puso ni Liza. At ang patak ng tubig na tila humihikbi mula sa kisame ng tunel. Naglakad ng tahimik ang tatlo sa madilim at mabato na pasilyo ng tunel. Ang sinag ng flashlight ni Daniel ang tanging gabay nila na sumasayaw sa mga batong nababalutan ng lumot. Sinasabing ang mga batong ito ay hinalukay ng mga Pilipinong pinilit magtrabaho noong digmaan. Si Carla, na laging nakangiti, ay seryosong nakatutok sa EMF meter. Biglang nag-ingay ang aparato, isang matinis na beep ang pumunit sa katahimikan. Daniel, Liza, sandali! Tumaas ang reading! Mayroon tayong activity! Pulong ni Carla. Nanginginig ang boses sa pagkasabik at takot. Tiningnan ni Liza ang digital screen. Walang anumang radio frequency o kable ng kuryente sa paligid. Masyadong mataas ang EMF para maging simpleng kalawang lang. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lisa ang pagbabago na unang naramdaman niya sa labas. Ang matinding lungkot at galit, parang pinipilit na bumulong sa kanyang isip. Sumandal si Daniel sa dingding at ipinukus ang liwanag ng flashlight sa isa sa mga selyadong gilid ng tunel. Ayon sa kasaysayan, dito sa bahaging ito ng Botanical Garden, may mga lugar na tinibag at siniselyuhan para walang makapasok, paliwanag ni Daniel. Ang mga local treasure hunter at pati na ang mga sundalong Hapon mismo ay nagulat na may mga selyadong silid na naglalaman ng mga labi. Sabi nila, may mga Hapon na pinili na lang mag-suicide doon kaysa sumuko. Nagsimulang mag-record si Carla sa kanyang kamera habang nag-iisa namang pumikit si Liza. Sinubukan niyang kalabanin ang fear na nararamdaman niya. Pagmulat niya, may nakita siyang bilog na liwanag na bahagyang lumutang sa itaas ng ulo ni Daniel. Kulay asul at tila nagpapaikot-ikot, hindi ito sinag ng flashlight. Daniel, tumingin ka sa taas, utos ni Liza, mahina at may takot. Nag-angat ng tingin si Daniel, kasunod ang reaksyon ni Carla. Bago pa man sila makapagtanong, narinig nila. Isang tunog na hindi nanggaling sa kanila o sa patak ng tubig.
Ito ay isang boses, malalim, humihingal, na tila galing sa mismong bato na selyado sa tabi nila. Care. Ang boses ay hirap bigkasin ng salita. Care, Japanese word para sa umalis. Lumalakas ang beep ng EMF meter ni Carla. Nabasag ang skepticism ni Liza. Tumakbo siya, hindi papuntang labas, kundi palapit sa pader na pinanggalingan ng boses. Sino yan? Sino ka? Sigaw ni Liza. Pero ang tanging sagot na bumalik ay ang tunog ng kaluskos. Hindi ng daga o paniki, kundi ng naglalakad na may mabigat na bota. At papalapit ito. Nang marinig ang papalapit na kaluskos ng bota, biglang nablangko si Liza. Sa halip na matakot, mas naramdaman niya ang matinding pangangailangan na alamin kung sino ang nagsasalita. Hinablot ni Daniel si Liza pabalik. Liza, huwag! Panganib yan! Umalis na tayo! Pero huli na. Ang sound ng bota ay huminto mismo sa tapat ng selyadong pader kung saan nakatayo si Liza. Kasabay nito, ang EMF meter ni Carla ay naglabas na ng tuloy-tuloy at matinis na tunog. Parang sirenang nagbabala, biglang bumagsak ang temperatura ng hangin. Hindi na lang ito lamig na nakasanayan sa Baguio. Ito ay freezing cold, parang may dumaang yelo sa kanilang balat. Namatay ang flashlight ni Daniel, na puno ng ganap na dilim ang paligid. Napasigaw si Carla. Nasaan tayo? Daniel! Lisa! Sa gitna ng itim na kadiliman, naramdaman ni Liza. Isang malamig at matigas na bagay ang humawak sa likod ng kanyang kamay. Hindi ito mahigpit, ngunit sapat para maramdaman ang kakaibang texture na parang luma at kalawangin na balat. Mabilis na gumapang ang lamig mula sa kanyang kamay pataas sa braso. Nagtataka man, hindi siya natinag. Sa halip, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay na humawak sa kanya. Sino ka? Ulit ni Liza, lalong humina ang boses. Ang humawak sa kanya ay tila umatras, ngunit isang bulong ang pumalibot sa kanyang tainga. Hindi na ito ang malalim at hirap na boses kanina, kundi isang mas malinaw, puno ng pighati at hapis. Saigo! Ang ibig sabihin ay ang huli o wakas sa Japanese. Biglang bumukas ang flashlight ni Daniel, na tila nagising mula sa pagkapatay. Bumalik ang liwanag at nakita nila ang isa't isa, pawis na pawis sa kabila ng lamig. Si Liza ay nakatingin sa kanyang kamay. May marka ng 5 fingerprint ang kanyang pulso, kulay itim at basang-basa. Parang galing sa uling o lumang dumi. Daniel, ano ito? Tanong ni Liza nakatitig sa itim na marka. Napatingin si Daniel sa pader. Sa isang maliit na puwang sa pagitan ng mga selyadong bato, may tumutulo. Hindi lang tubig. May kasama itong itim, malapot at umaalingasaw na amoy na parang luma, tuyong dugo at kalawang. Ang matinding amoy ng kalawang at luma, tuyong dugo ay lalong nagpakaba sa tatlo. Tumingin si Daniel sa tumutulong likido at agad niyang kinilala ito, iron oxide. Kalawang na namuo mula sa mga lumang riles at kagamitan sa loob ng selyadong pader. Ngunit ang amoy ay hindi pangkaraniwan at ang marka sa pulso ni Liza ay totoo. Daniel, ano ito? Bulong ni Liza nakatitig pa rin sa itim na marka na hugis kamay sa kanyang balat. Naramdaman ko siya, ang lamig, at ang salita, Saigo. Dahan-dahang kinuha ni Daniel ang kamera ni Carla at inizoom sa maliit na bitak kung saan tumutulo ang maitim na likido. Ang Saigo ay nangangahulugang ang huli o wakas sa Japanese. Base sa mga kwento, maraming Hapon na inutusan ng kanilang mga officer na magpakamatay, seppuku, upang hindi sila mahuli ng mga Amerikano. Sila ang huling squad na nagbabantay sa mga tunnel na sineselyuhan bago tuluyang umatras si General Yamashita. Sinuportahan ito ni Carla kahit nanginginig. Ang EMF meter ko, totally maxed out ito kanina. Sobrang lakas ng enerhiya. Kung totoo yan, si Liza ang pinili niyang kausapin dahil hindi mo siya natakot, Liza. Hinawakan mo pa siya. Hinawakan ni Liza ang pulso niya. Hindi siya galit, malungkot siya, at may gusto siyang ipakita. Sa sandaling iyon, biglang nag-iba ang tunog ng patak ng tubig. Hindi na ito humihikbi, tila nagpapahiwatig na ng direksyon. Tuk, tuk, tuk. Mula ito sa kailaliman ng tunnel, papalayo, para itong naglalakad na may pattern. Parang may nagmamarcha, sabi ni Daniel. Palabas tayo rito.
ngunit si Liza ay nakatingin na sa madilim na pasilyo. Hindi. Palabas siya mula sa selyadong pader. Pero bakit papalaway? Tiyak akong sinundan niya tayo. Kailangan nating sundan kung saan siya papunta. Gusto niyang ipakita ang saigo. Nagpumiglas si Liza sa pagkakahawak ni Daniel at tumakbo sumusunod sa tunog ng tuk, tuk, tuk ng bota na humahantong sa isang mas maliit at mas masikip na bahagi ng tunel. Isang seksyon na wala ng ilaw at halos hindi na makikita sa dilim. Sa likod ni Liza, nagmamadaling sumunod sina Daniel at Carla. Sinisigawan siya na huminto. Pero si Liza ay parang may sariling lakas na nagtutulak sa kanya. Ang itim na marka sa kanyang pulso ay nanatiling malamig. Tila isa itong kompas na umaakay sa kanya. Tuk! 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 Ang tunog ng bota ay humantong sa isang dead end, isang masikip at mababang bahagi ng pader na tila wala ng daanan. Ngunit nang makarating si Liza, naramdaman niya ang serye ng maliliit na pag-alog mula sa sahig. Liza, huminto ka! Sigaw ni Daniel na naghahabol ng hininga. Iyan ay geologically unstable. Baka gumuho iyan. Tiningnan ni Liza ang sahig. Ang sementadong bato ay may malaking bitak na tila bagong nabuksan. Sa ilalim ng bitak, hindi ganap na kadiliman ang nakita niya, kundi isang maputlang kulay asul na light, na katulad ng nakita niya kanina sa itaas ng ulo ni Daniel. May daanan dito, bulong ni Liza. Hindi ito gumuho. May nagbukas. Pinilit nilang gamitin ang flashlight para silipin ang butas. Malalim ito, pero sapat lang para makalusot ang isang tao. Narito ang simula ng alamat na matagal nang pinaniniwalaan ng mga taga-Baguio. Ang mga secret passage na ginawa para itago ang mga important cargo at tao. Ito na siguro ang saigo, sabi ni Daniel, halatang natatakot. Ito ang huling hantungan ng squad na iyon. Nang yumuko si Liza para silipin ang mas malalim, naramdaman niya ang hininga sa kanyang batok. Malamig, malalim at may amoy ng usok at sulfur. Hindi pa man siya nakakalingon, isang malakas na kamay, nakasinlamig ng yelo, ang pumigil sa kanyang buhok at pinilit siyang yumuko. Kawaii, dekimasen. Huwag kang pumasok, hindi mo ito magagawa. Ang boses ay nasa likod niya, mas malinaw kaysa kanina, puno ng matinding babala. Biglang hinila ni Daniel si Liza. Sa paghila niya, nabitiwan ni Liza ang spirit. Paglingon niya, wala namang tao sa likod niya. Tanging ang dalawang nag-aalalang mukha ni na Daniel at Carla ang nakita niya. Tara na, Liza! Sigaw ni Carla, hawak ang EMF meter na ngayon ay tahimik na. Nawala ang activity, ngunit sa butas na sementado, may isang bagay na nahulog. Isang kalawangin at napakalumang dog tag ng sundalo. Sa likod ng tag, nakaukit ang salitang Tanaka. Hawak ni Daniel ang kalawangin na dog tag ni Tanaka, habang si Carla ay patuloy sa pagre-record. Kahit tahimik na ang EMF meter, ang bigat ng misteryo ay mas matindi kaysa kaninang activity. Tanaka, bulong ni Daniel. Ito ay ebidensya. Hindi lang ito kwento. Ito ang dahilan kung bakit niya sinabing saigo ang wakas. Tiningnan ni Liza ang butas, ang asul na liwanag na nanggagaling sa kailaliman ay tila humihila sa kanya. Hindi siya nagbabala para takutin tayo. Nagbabala siya dahil ayaw niyang makita natin ang nangyari. Pero kailangan nating malaman para sa kanya. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagdesisyon ang tatlo na bumaba sa butas. Ang ginamit nila ang mga nabasag na semento at bato bilang tulay. Dahan-dahang lumusot sa masikip na daanan. Ang loob ng lagusan ay mas masikip, mas madilim, at puno ng amoy ng dumi at luma, tuyong hangin. Ito ay parang isang raw at unexplored na sanga ng tunel na nagpapatunay na marami pang lihim ang nakatago sa ilalim ng Baguio. Nandiyak akong dito nagtago ang mga huling sundalo ni Yamashita, bulong ni Daniel, habang ang kanilang mga boses ay nagbabounce sa pader. Nang makarating sila sa dulo ng masikip na pasilyo, bumungad sa kanila ang isang maliit na silid. Sa gitna, may isang makeshift altar, isang lumang helmet ng sundalo na may nakapatong na kalawangin na bayonet. Ang maputlang asul na light ay nagmumula sa ilalim ng helmet, na tila nagbibigay galang sa isang nakalipas na trahedya. Naramdaman ulit ni Liza ang presensya,
Pero hindi na ito galit. Ito ay purong pighati at hapis. Habang nagre-record si Carla sa altar, napansin ni Daniel ang mga guhit sa pader. Hindi ito mga simpleng graffiti, kundi carving na ginawa ng matalas na bagay. Posibleng ng bayonet mismo. Ito ay mga salita sa kanji at katakana, Japanese script. "Mga sulat ito, parang journal," bulong ni Daniel habang binabasa. "Sinasabi dito, ang sakit, walang honor sa aming pagkamatay, iniwan kami, sinelyuhan kami, ako si Tanaka." At sa dulo, ang huling carving, ang aking hininga o hindi na makalabas. Biglang, sa sulok ng silid, may narinig silang kalansing, parang metal na bumagsak. Nang itutok nila ang ilaw, tumambad sa kanila ang isang bagay na nagpakilabot sa kanila. Isang lumang gas mask na tila ginamit pa noong digmaan ay nakasabit sa pader. Ngunit ang mata ng mask ay nagniningning. May asul na liwanag, tila nakatitig sa kanila. At sa dulo ng pasilyo na pumasukan nila, narinig nila ang muling paglalakad ng bota, pero hindi ito papalapit. Papalabas ito, papalayo. Tila iniwan na sila ni Tanaka sa loob. Intense ang kapaligiran. Nakatitig ang tatlo sa nagniningning na mga mata ng gas mask ni Tanaka. Habang papalayo ang tunog ng bota, tila lalong lumalakas ang asul na liwanag mula sa mask na nagiiwan ng anino sa mga bato. "Wala na siya," bulong ni Carla. Hawak ang kamera na tila hindi na niya alam kung saan itututok. Umalis siya. Bakit niya tayo iniwan dito? Naramdaman ni Liza na ang malamig na marka sa kanyang pulso ay dahan-dahang nagiinit. Napatingin siya sa gas mask. Ito ang saigo niya, ang gas mask na ito. Nagsilbi itong kanyang huling hininga, ang huling bagay na nakita niya bago sila sinelyuhan. Gusto niyang makita natin ang kanyang libingan. Biglang, ang gas mask ay umalog ng bahagya sa pagkakasabit at ang asul na liwanag ay kumalat sa buong silid. Nagsimulang marinig ang isang mahinang tunog, hindi boses, kundi isang umiikot at humihingal na ingay, parang air valve na dahan-dahang binubuksan. "Hindi maganda yan," sigaw ni Daniel. "Liza, Carla, kailangan na tayong umalis. Ang air pressure sa masikip na lagusan ay nagbabago." Tumakbo sila pabalik sa masikip na pasilyo kung saan sila pumasok. Ngunit nang makarating sila sa butas na sementado, nagulat sila. Halos nakasara na ang butas. Ang mga nabasag na semento at bato na ginamit nila bilang hagdan ay tila pinipilit ng isang hindi nakikitang puwersa na magsarang muli. "Gumuho na! Kinukulong tayo!" sigaw ni Carla. Habang nagpapanik na sinusubukang buksan ang puwang, naramdaman ni Liza ang matinding init na nanggagaling sa kanyang pulso. Tiningnan niya ang butas at nakita ang dog tag ni Tanaka na nakasabit sa gilid. Tila ito ang susi. "Daniel! Kunin mo ang dog tag! Ilabas mo yan!" utos ni Liza. Kinuha ni Daniel ang dog tag at inilagay sa bulsa. Sa pagkuha niya, biglang nawala ang asul na liwanag sa loob ng silid. Ang hininga ng gas mask ay tumigil. Tumigil din ang paggalaw ng semento at bato. Ang lagusan ay nanatiling bukas, sapat lang para makalabas sila. Nagmamadali silang umakyat palabas. Paglabas nila sa tunel, ang sikat ng haring araw ay nagpainit sa kanilang balat. Ngunit ang init na nararamdaman ni Liza sa kanyang pulso ay nanatili. Nang makalabas sila, tiningnan nila ang Japanese tunnel. Ang lagusan na pumasukan nila ay nanatiling selyado at mukhang normal na tila walang nangyari. Ang itim na marka sa pulso ni Liza ay dahan-dahang naglaho, ngunit ang dog tag ni Tanaka ay nasa bulsa na ni Daniel. "Tapos na ang paglalakbay," sabi ni Daniel na nag-ayos ng kanyang backpack. "Natagpuan natin ang katotohanan ni Tanaka, ngunit hindi lang natin na dokumento ang kasaysayan, naging bahagi na tayo nito." Tumingin si Liza sa bukana ng tunel. Ramdam niya ang huling emotion ni Tanaka, isang pahiwatig ng pasasalamat dahil nakita na ang kanyang saigo. Hindi na ito skepticism o takot. Ito ay understanding. Nagawa nilang palayain ang isang nakakulong na kaluluwa. Sa labas ng Japanese tunnel, ang haring araw ay nagbigay ng panibagong liwanag. Ngunit ang anino ng nakaraan ay sumasama pa rin sa kanila. Naupo ang tatlo sa isang sementadong bench sa Baguio Botanical Garden, malayo na sa bukana ng lagusan. Tahimik nilang tiningnan ang dog tag ni Tanaka
na hawak ni Daniel. Ang pangalan sa kalawangin na metal ay nagdadala ng bigat ng isang libingang pinilit itago. Hindi natin ito pwedeng itago, sabi ni Liza, nakatitig sa dog tag. Ang kanyang skepticism ay tuluyan ng napalitan ng isang mapagkumbabang acceptance sa hindi maipaliwanag. Kailangan nating ibalik ito sa kasaysayan para makita ng pamilya niya kung mayroon pa. Akin na ang dog tag, sabi ni Carla. Kinuha ang metal at inilagay sa isang evidence bag. Ito ang climax ng ating documentary. Hindi ito tungkol sa multo, Liza. Tungkol ito sa honor at closure na matagal nang inaasam ng isang sundalong inabandona. Habang inaayos ni Carla ang kanyang equipment, napansin ni Daniel na may kakaiba sa camera. Ang internal clock nito ay nagbalik sa taong 1945. Ang taon kung kailan naganap ang pinakamalaking trahedya sa Japanese Tunnel. At sa recording na kuha ni Carla, may isang parte kung saan ang buong screen ay napuno ng static kasabay ng paghawak ng spirit kay Liza. Ngunit pagkatapos ng static, may lumitaw na isang frame ng mukha. Isang matipunong lalaki na may seryosong tingin at gas mask na nakasabit sa leeg, si Tanaka. Tingnan niyo ito, bulong ni Daniel, ipinakita ang mukha sa frame. Hindi lang niya tayo hinayaang makita ang kanyang libingan. Hinayaan niya tayong kunan siya ng larawan. Tumingin si Liza sa litrato ni Tanaka na tila may mapayapang ngiti na ngayon ay nakikita sa kanyang mukha. Wala na ang lungkot, wala na ang galit. Sa huling pagkakataon, naramdaman ni Liza ang lamig sa kanyang pulso, ngunit ito ay napakagaan at panandalian, isang pahiwatig ng paalam. Nagawa na nilang palayain ang kaluluwa ni Tanaka. Ang documentary na sinimulan nila bilang isang paghahanap sa kasaysayan ay nagtapos bilang isang journey para sa soul. Umalis sila sa Baguio hindi bilang mga ghost hunters o mga historian lang. Umalis silang may dalang kwento ng isang nakakulong na kaluluwa na naghahanap ng wakas, Saigo, sa digmaang matagal nang natapos. Ang Japanese Tunnel ay nanatiling tahimik. Ngunit sa wakas, meron na itong kapayapaan. Pagbalik sa Maynila, ginugol ni Liza, Daniel at Carla ang sumunod na 2 buwan sa pag-edit ng kanilang documentary. Hindi na ito simpleng history feature. Ito ay isang personal na salaysay tungkol sa isang sundalo, si Tanaka, na naghanap ng kapayapaan. Ang footage mula sa selyadong Lagusan, kasama ang kwento ng dog tag at ang frame ng litrato ni Tanaka, ay nagbigay ng bigat at credibility sa kanilang film. Ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay ang audio track ni Carla. Sa bahagi ng static kung saan hinawakan ng spirit si Liza, may narinig silang malinaw na huling bulong bago tuluyang nawala ang enerhiya. Sayonara, inilabas ang documentary na may pamagat na Saigo, The Last Breath of Baguio Tunnel. Hindi ito naglalayon na takutin, kundi magbigay galang. Ang dog tag ni Tanaka ay formal nilang ibinigay sa Japanese Embassy para sa historical verification at sana ay maibalik sa kanyang pamilya. 1 taon matapos ang kanilang pagbisita, nagkaroon ng update. Ayon sa embassy, matagumpay nilang nakita ang mga kamag-anak ni Tanaka sa Japan. Ikinuwento nila ang paghahanap sa loob ng Lagusan at ang huling wish ni Tanaka na makita ang kanyang saigo. Ang Japanese Tunnel ay nananatiling tahimik. Hindi na muling nag-ulat ng kakaibang activity ang mga tour guide o mga bisita sa mismong seksyon na yon. Ang legacy ni Tanaka ay hindi na isang ghost story, kundi isang patunay na kahit ang pinakamatinding trahedya ng digmaan ay matatapos sa kapayapaan sa tulong ng mga estranghero na naglakas loob pumasok sa dilim. Si Liza, ang dating skeptic, ay naging isang investigative journalist na mas bukas na sa mga kwento ng mga taong pinaniniwalaang extraordinary. Si Daniel ay nagpatuloy sa kanyang history research at si Carla ay nagtayo ng sarili niyang production house na nakatuon sa mga underground stories. Ang 3 magkakaibigan ay hindi na muling bumalik sa Japanese Tunnel, ngunit ang marka ni Tanaka sa pulso ni Liza ay mananatiling permanent memory ng kanilang journey para sa isang kaluluwa. 3 taon ang lumipas. Ang documentary na Saigo, The Last Breath of Baguio Tunnel ay naging international sensation, nagwagi ng iba't ibang parangal,
Hindi dahil sa horror kundi dahil sa puso at historical depth nito. Ang pelikula ay nagbukas ng dialogo sa pagitan ng Pilipinas at Japan tungkol sa unmarked graves ng World War II. Dahil sa tagumpay ng documentary, formal na naibalik ang dogtag ni Tanaka sa kanyang pamilya sa Japan. Nagpadala ang pamilya niya ng isang liham kina Liza, Daniel at Carla na isinalin sa Tagalog. Salamat, ang aming lolo, si Tanaka Haru, ay inakala naming nawala sa digmaan ng walang bakas. Ngunit sa inyong pagmamahal at tapang, natagpuan ninyo ang kanyang huling hantungan. Ang salitang Saigo ay hindi wakas, kundi huling pag-asa para sa amin. Dahil sa inyo, nagkaroon siya ng kapayapaan at honor na matagal nang inalis sa kanya. Sa huling bahagi ng inyong documentary, narinig namin ang bulong na sayonara. Ngayon, kami naman ang magsasabi, sa wakas, Lolo Tanaka sayonara. Ang dogtag ni Tanaka, matapos maibalik sa pamilya, ay pinalitan ng isang simpleng plake sa loob ng Baguio Botanical Garden, malapit sa bukana ng Japanese Tunnel, na nagpapaalala sa lahat ng mga kaluluwang nawalan ng honor noong digmaan. Si Liza, na ngayon ay isa ng tinitingalang investigative journalist, ay madalas tinatanong tungkol sa paranormal experience niya sa tunnel. Ang sagot niya ay laging pareho. Ang pinakatakot sa Japanese Tunnel ay hindi ang multo. Ang pinakatakot ay ang ideya na makalimutan ka. Si Tanaka ay isang tao na nakulong at ang kanyang kaluluwa ay humingi ng tulong para maalala siya. Hindi siya nagparamdam dahil sa galit, kundi dahil sa pangangailangan ng closure. Ang kwento ni Liza, Daniel at Carla ay nagturo ng isang aral. Ang mga ghost story ay hindi lang tungkol sa mga nilalang na undead, kundi tungkol sa mga kwentong hindi pa natatapos. Ang Japanese Tunnel ay nanatiling isang makasaysayang lugar, ngunit ang horror na dating bumabalot dito ay napalitan na ng respect at memory. Ang pinakamalakas na puwersa laban sa dilim. Sila Liza, Daniel at Carla ay nagpatuloy sa kani-kanilang career, ngunit ang dogtag ni Tanaka ay mananatiling permanent bond ng kanilang pagkakaibigan at patunay na minsan, ang paghahanap sa katotohanan ay mas nakakakilabot kaysa sa fiction. Para sa mas marami pang nakakakilabot na mga kwentong hango sa totoong buhay, huwag kalimutang bumisita at mag-subscribe sa aming YouTube channel, Ghost Theory.